guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating tarot reading, may gusto lang po akong i-share sa inyo. As always po para magkaroon po kayo ng kamalayan. Maitaas nyo po ang inyong vibration frequency. At spiritually awakened man kayo o hindi, kailangan nyo malaman talaga ang batas tungkol sa self-realization or yung sinasabing the law of self-realization. So, ano ba ang batas tungkol sa self-realization? Actually, marami po yan. Una, masasabi ko, self-discovery. Mahirap ang pamamaraan na yan. Pero, kailangan na meron kayong mataas na determinasyon sa sarili nyo. Lalo na kapag tinatahak nyo na talaga ang dark night of the soul, biglaan na lang kayo naging awaken, naging spiritually awaken. So, kailangan meron kayong self-discovery, self-awareness. Self-awareness, kailangan aware ka sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, mga kinakain mo, mga kaganapan sa'yo everyday, mga taong na-encounter mo. And yung susunod naman is self-acceptance. Ito naman, kailangan tanggapin mo talaga kung sino ka. For example, yung itsura mo, yung lifestyle mo. Huwag kang maging fake sa sarili mo dahil lang sa meron kang gusto mong i-fit in yung sarili mo sa ibang tao, sa family mo, sa kaibigan mo, or dahil lang sa meron kang ideal na buhay or mukha, Kaya kung ano na mga ginagawa mong negatibo para lang mapasakamay mo kung ano yung sarili mong pagnanasa. So, kailangan talaga self-acceptance. Okay? And then, self-respect. Kailangan mo rin yan. Kailangan na respetuhin mo ang sarili mo, ang katawan mo. Siyempre, kailangan respetuhin mga ibang tao. Pero itong palagi kong sinasabi, mahalin nyo muna ang inyong sarili. Self-love first. Kasi kung paano nyo tatratuhin ang sarili nyo, siyempre, ganun din ay tatrato nyo sa ibang tao. Diba? Ayaw nyo tratuhin kayo ng ganito, so huwag nyo tatratuhin sa iba. So, kailangan talaga, yan ang maano natin. Sundin natin yung self-realization na yan, yung batas na yan, Yung self-discovery, self-awareness, self-acceptance, self-respect. Actually, marami pa po yan, Nandyan yung, always na sinasabi ko, self-love, self-worth, self-guided destiny, self-reliance, self-healing, syempre, Kasi papasok na kayo sa mundo ng spirituality, And self-empowerment, syempre, and self-inquiry. So, kailangan palagi ka rin magtatanong, bakit mo nararanasan to? Or who am I? Yan ang pinakaunang-una mong maitatanong talaga sa sarili mo. Dahil, let's say, ang pangalan mo is, ikaw si Miss A. Hindi ka si Miss A. Naging Miss A ka lang dahil buhay ka ngayon. Ito yung present life mo. Pero ang totoo niyan, meron ka pang past life. So, ilang beses ka ba naging Miss A? Ilang beses ba naging babae ka? Naging Miss? Before, sa past life mo, Mister ka, di ba? Or baka sa past life mo, naging hayop ka. So, yung identity mo kasi, kailangan tanungin mo rin yan. Sa sarili mo. Pag tumaas ang vibration mo, yan ang mga chance mo na ikaw mismo, makakakonect ka sa iyong sariling Akashic record. Okay? Hindi mo na kailangan mag-request ng aking serbisyo. Ikaw na mismo. Pero hindi ka makakapag-access sa iyong Akashic record as long as hindi mo na itataas ang vibration frequency mo. Kahit sabihin mo, albularyo ako, manghuhula ako. No. Ang kailangan dyan is yung vibration frequency. Kailangan mataas talaga. Okay? Dahil ang mga nagbabantay dyan ay mga kataas-taasan talaga. Okay? So, guys, move on at po tayo sa ating reading. Okay? So, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At if ever na may advice na sinasabi ang baraha, mula po yun sa higher dimension. At makakabuting, gawin nyo lang po na sanggunian. Okay? Be open mind po.
At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway mahil niyo po ang inyong mga sarili. Okay? At magkaroon kayo ng pagmamahal. Self-love first. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang nararamdaman ng iyong person. Kung mahal ka ba niya? Ano ang feeling niya? Ano ang mensahe niya? Ano ang kanyang energy? Unahin natin alamin ang iyong energy, ha? Capricorn, Aquarius pala. Sorry. Ang init, ano? Summer na kasi. Sariling tanong, sariling sagot. Mamaya na natin open. Ganyan. And then, actually, makakita mo na naman dito kung ano yung baraha, di ba? Jajang! Divine nudges. Evidence of spirit. Impression versus expression. Clairvoyance. Aquarius, single or not, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo. Ikaw na ang bahalang mag-adjust, ha? Tingin ko sa'yo, maganda ang energy mo. Ano? Na-express mo naman kung ano yung gusto mo. At, kung ikaw ang Aquarius na may karelasyon, mukhang balanse ka naman dito. Nagkaroon ka ng laya, balance, nasa center, align ka at ang person mo, pareho kayo ng energy. Baka yung iba sa inyo, nauwi na kayo sa engagement. Nagkaroon na kayo ng, baka nagpakasal na kayo. Ano? Yung iba sa inyo. Kasi meron tayong dove. Diba, sa Pilipinas, pag kinasal tayo, diba, may kulungan ng ibon. Tapos later on, ewan ko kung ginagawa pa ngayon yan. Pero nung panahon ako, yung panahon ng kasal ko, ganun eh. Tapos pag naipit yung kalapate, may kasabihan yun eh, para magkakalbaryo. Tapos kaya yung kalapate pumatong sa balikat ni lalaki or balikat ni lalaki. Basta may meaning yun eh. I'm sorry, hindi ko na, matagal na kasi. Matagal na ako hindi umuwi ng Pilipinas din kasi. Umuwi lang ako sa Pilipinas, ilang days lang. Hindi ako umabot ng linggo. Well, anyway, eto na. Ngayon, yan ang validation ko dito. So, malamang yung iba sa inyo kinasal, nagpakasal, or ngayon pa lang kayo magpapakasal. Nasa preparation period kayo, yung iba sa inyo, no? Kaya tingin ko, maganda ang inyong partnership. Masasabi ko na maganda rin ang mga samahan ng mga tao sa kapaligiran nyo, side mo, side ng person mo. Nakakita ko ang mga happy families dito, ano. And malamang yung iba sa inyo, makikita mo susi, shell, may mga relo, sing-sing, pearl. Malamang, ang validation ko kasi dito, malamang na nagpe-prepare kayo or naghahanda kayo or bumibili na kayo ng mga kung ano man na para preparation. Preparation or baka bumili na ng furniture para sa bahay, naghahanap na kayo ng mga townhouse, ganun, ano. So, maganda ang samahan nyo. Talagang celebration na nakakita ko sa barahan natin. Happiness. Malamang yung iba sa inyo, itong mapapangasawa mo, maring soulmate mo to, or meron kayong soul contract, ano. Kaya, kumbaga, pinagtagpo kayo ng tadhana. Dinala siya sa iyo ng tadhana, dinala siya sa iyo ng universe. Ano? Maring itong person na to, siya yung nirequest mo sa iyong guardian angel, kaya pinigay sa iyo. Maganda ang partnership niyo. Maganda ang energy mo. Maganda ang energy ng person mo. Maganda ang aura niyo. Ano? Dito, nakakita ko.
Yung iba sa inyo, baka nagkaanak kayo dito. Nakakita ko rin ng pananalapi. Malamang na marami kayong pinagkakakitaan dito. Ano? Pero pa sa tunay na trabaho nyo, meron pa siguro kayong extra income, baka meron kayong business, hindi lang isa ang business nyo, yung mga ganyan ba. Hindi ko alam kung saan talaga ang ano nyo, no? Pero tingin ko naman, meron kayong kakayahan sa buhay. Ano? At higit sa lahat, nakakita ko rin na mukhang match talaga yung inyong energy. Lalo na pagdating sa sa gabi, sa kama. Meron kayong magandang enerhiya. Okay? Match ang ano nyo. Malamang na nasa labing-labing stage kayo nito, no? Ng person mo. So, yan na nakakita ko. Additional lang tayo ng baraha. Para sa single naman, kuha tayo ng baraha para sa mga single. Single. Nahirapan akong huminga. Sorry, ha? Oh, Queen of Disc. Queen of Disc. Alam mo, may dala siyang parang itlog or itlog o ano ba yan. Ngayon pa lang ito mababasag eh. Para siyang si Maleficent. Ngayon pa lang mababasag. So, kumbaga sa flower, meron tayong flower, pero itlog ito, So, kung ikaw ang single na Aquarius, ikaw ay magbo-blossom sa mga panahong ito. Okay? Baka sa susunod na buwan, kung kailan mo mapapanood ito, yes, magbo-blossom ka. Parang bulaklak. Dito, hindi pa masyado siya namumukadkad. Ngayon, dito nakabukadkad na siya. Ito ang nagsasabi sa'yo na magbo-blossom ka. Believe it or not. Nalalapitan. Kaya malamang na maraming taong lalapit sa'yo, liligawan ka, magugulat ka na lang parang dati ganito. Pareho naman, walang pinagbago sa ayos ko. Hindi naman ako pumuporma ngayon. Hindi sa panlabas. Yung aura mo. Nakita mo yan? Yung parang wifi na bilog na ganyan-ganyan. Yan ang aura mo. Gumaganda ang aura mo, Aquarius. Kaya, yung tao, alam mo, kahit hindi ka, magsalita or bumili ng mamahaling damit, pag ang aura mo ang gumana, kahit sino mabangga mo, kahit na babae sa babae or matanda sa bata, ang aura, kasi yan electronic field, vibration kasi yan, Sorry, hindi ako makapag-concentrate. Pero nagba-vibrate kasi ang ating katawan, So, ang katawan natin ay made of microelectronic field. Tama ba yung English ko? Yan kasi usually naririnig ko sa pero ang alam ko lang talaga, hindi ako magdudunong-dunungan, Pero hindi naman kasi ako scientist, tsaka yung mga ganyang ano ba yun? Mga ganun. Pero nagbabibrate ang ating katawan. Pukpukin mo, paluin mo yung kamay mo, 'di ba? Meron kang mararamdaman na So pag lumakas yan, lumakas ang aura mo, gumanda ang aura mo, ang energy mo, ang vibration mo, ma-attract mo ang tao talaga. Ngayon, pag ang taong nakasalubong mo ay napaka-negatibo, ang bagsak niyan, may inggit sa'yo, maiinis sa'yo. Pero pag ang taong na-attract mong positibo din, nasalubong mo, positibo kayo, maganda ang aura mo, then maa-attract sila sa'yo. Yan ang tinatawag na likes attracts like. Parang, sorry hindi ako makapag-concentrate. Teka lang. Nag-ano pala yung kabilang ko. Sandali lang yung phone ko, sandali. Sorry, Aquarius. Kaya pala hindi ako mapalagay kasi yung isang phone ko, kasi kanina ko pa naririnig na nagba-vibes. Hindi ko makita kasi yung isa kong phone. Pasensya na So, hindi tayo makapag-focus. Naririnig ko na bzzzt, bzzzt. Ayan na naman, naririnig ko. Nasaan ba yung isang phone ko? Pasensya na. Naririnig ko na bzzzt, bzzzt. Ako na lang ang nag-vibes kasi hindi ko makita. Well, anyway, ganun yun Aquarius. Yung iba sa inyo, may makikilala kang tao
At makakaramdam ka dito ng strong connection. Ano? Parang yung strong connection na mararamdaman mo sa taong to, malamang na parang masasabi mo na siya na yung taong iniintay mo, siya na siguro yung soulmate mo. At yung iba sa inyo, no, ganyan ang mindset nyo. Pero yung iba sa inyo, more on, pag nakilala mo tong taong to, yung parang mangyayari sa'yo, mawawala yung hiya mo. Hindi ko sinasabing magiging walang hiya ka. Ibig sabihin, ma-express mo yung sarili mo. Parang kahit mag-ayos ka, kahit hindi ka mag-ayos, still naandun pa rin yung, hindi naman confidence ang masasabi ko dito, pero naandun yung kaya mong i-express yung tunay na ikaw. Parang handa mong ipakita na, eto ako O kung magustuhan mo ako, hindi, okay lang. Ganun ang enerhiya mo. Kaya, etong person na to, malamang na, iba sa inyo, mapapaisip kayo na, tanggap ako nito, malamang siguro soulmate ko to. May ganyan kayo. Pag-iisip, Jajang. Okay, Joy Music. Okay, Joy Music. Yung iba sa inyo, alam mo, no, akala mo, friend mo lang siya, or classmate mo, or kababata, ganyan, palagi mo nakakita, katropa. Ngayon, etong person na to, saka palagi kayo nagko-communicate, palagi naman kayo nagkikita, tingin ko mauuwi kayo sa mutual understanding. Magkakaroon kayo ng magkakadevelopan. Kasi, merong, baka ngayon palang mangyari sa yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng konting distansya dito, magkakalayo, or baka nagkalayo na yung iba sa inyo, no? Hindi kayo nagkita ng ilang buwan, panahon, walang contact. Kaya, eto yung panahon na marirealize mo na, na-miss ko siya. Parang meron ako nararamdaman na kakaiba sa taong yun. Parang, malamang na malungkot ka pag wala siya. Pero pinipilit mong magsaya. Pero naandun sa loob ng puso mo. Parang merong something doon sa taong yun na hindi mo maipaliwanag. Hindi mo alam kung paano mo masasabi sa sarili mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Malamang may Aquarius na ganyan, Kuha pa tayo ng ibang baraha. Additional lang. Additional. Building. Atoms. Protons. Atoms. Yan ang palagi ko naririnig Aquarius. Tingin ko sa'yo, alam mo sa sarili mo na ang person mo talaga ay parang very beneficial para sa'yo. Kasi kung titingnan mo yung bangka, iniipon mo yung mga, lobo, ilaw, buwan. Basta nilalagay mo sa bangka mo. So, ang validation ko dito, alam mo na itong person mo, meron talaga siyang benefits. Maging magkarelasyon man kayo o hindi, na andun pa rin na alam mo na may malaking tulong na dala ang person mong ito sa'yo. Alam mo yun? Let's say na pagkasama mo siya, confidence ka, malakas ang loob mo, parang kaya sa school, di ba? So, kung palagi kayo magkasama, tapos, paano ba ang example? Basta meron kang nararamdaman dito na pagkasama mo tong person na to, na andun yung confidence mo at alam mo na malaki ang tulong na ibibigay nito sa'yo. Walang lumalabas na hindi ako makapag-concentrate talaga. Yung ibang Aquarius, tingin ko, itong person mo, siya ang mag-e-encourage sa'yo na pumasok ka sa isang bagay.
na kasi nga building ang nakalagay, no? So, i-build up ka nito. Kung hindi mo alam yung sarili mong talent, yung kakayahan mo, then etong person na to ang magtutulak sa'yo. Magbibigay ng, ang tawag dito, lakas ng loob na, hindi, kaya mo yan, Aquarius, sige. Bawa, gusto mong gumawa ng, gusto mong magtayo ng karinderya. Pero ikaw naman ay mukhang duda sa pagluluto mo, sa panlasa mo, di ba? Pero itong person na to, siya ang magpupush sa'yo. Hindi, kaya mo yan. Sige, try mo lang. Pag hindi pumatok, okay lang. Pwede ka na So, yung mga ganong klaseng nakakita ko na siya yung magbibigay sa'yo, siya yung magbi-build up sa iyong pagkatao, sa iyong hindi mo alam na skills mo, siya. Yung hilig mo, malamang na ikaw mismo hindi mo alam na, ito pala ang hilig ko, ito pala ang talent ko, ito pala ang skills ko. Pero itong person na to, siya ang magbibigay sa'yo. Siya ang magtutulak sa'yo para makapag-step out ka sa iyong comfort zone. Ganun yan. And bottom line, Aquarius, ang taong makikilala mo, or malamang yung iba sa inyo, karelasyon nyo na ngayon, or asawa nyo pa siguro yung iba sa inyo. Tingin ko naman, kung halimbawa mag-asawa na kayo dito, Aquarius, yung asawa mo ang soulmate mo. Hindi lahat, pero yung iba, hindi naman to personal reading, pero malamang na soulmate mo. Kung ganito ang, sa tingin mo na ganito ang, oo, ako nga yan, ganyan nga, tama, yung ganyan ng ganyan ng asawa ko, or ganyan ako sa asawa ko. Pwede rin vice versa, kasi energy naman ang binabasa ko dito, So, kayong bahala mag-adjust, Kaya, masasabi ko, kung mag-asawa man kayo, then mag-soulmate kayo. At kung hindi ka naniniwala sa soulmate, mga ganyan, bahala ka na. Pero, yan na yan. Maniwala ka man sa hindi, ang person mo, merong kayong masasabi ko na spiritual, emotional, mental, and physical connection. Okay? Ayan, Impression, expression, evidence of spirit, divine nudges, clairvoyance. Kaya, yan. Alam mo, Aquarius, yan ang pangarap ng maraming tao. Karamihan sa mga mag-aasawa, mag-BFGF. Kaya Aquarius, tingin ko ang swerte mo kasi, lucky you. Lucky you, Aquarius, kasi natagpuan mo ang taong nababagay sa'yo. Kaya pala nakalagay dito, impression versus expression. Yun pala yun. Minsan hindi ako nakakapag-concentrate. Pasensya na, ha. Anyway, hindi naman kasi ito personal reading. Entertainment purposes lang po ito. Huwag po tayong masyadong maging dito, ha. Kung gusto nyo lang po ng personal reading, kontakin nyo lang po ako, ha. Alamin naman natin yung enerhiya ng iyong person, Kung mahal ka ba niya, anong nararamdaman niya, feelings niya, anong pagtingin niya sa'yo, ano ba ang mensahe niya, single or not. Concentrate. Okay. Spark. Stuck in the mud. Solitude. If ever na magkaroon kayo ng problema dito, kasi ito nararamdaman ng person mo, masasabi ko, alam niya na susuportahan niyo ang isa't isa. Just like na meron siyang bisyo, nalulun siya doon, kung ano man yun. Nalulun sa sugal, o kung anong bisyo ang meron siya. Alam ng person mo na if ever na meron siyang
ups and down na mararanasan sa pamilya, sa sarili niya, alam niya na susuportahan niyo ang isa't isa. Alam niya na susuportahan mo siya. Kaya niyong gawin, mag-asawa na kayo, kaya niyong gawa ng solusyon kung ano man ang problema ang meron kayo. At kapag ikaw ang kasama niya, feeling niya talaga na marirelief siya. Kahit na sabihin mo, stuck siya sa kung anumang sitwasyon ang meron siya. Dahil nasa tabi ka niya, dahil kasama ka niya, dahil nakilala ka niya, meron siyang masasabi ko na pag-asa. Umaasa siya na merong magandang kalalabasan, merong tulong na manggagaling sa'yo. Marami siyang ganung at hindi siya, inisip niya na hindi ako ma-stress, hindi ako matatalo. Kaya kong lagpasan ang pagsubok na to. At malamang yung iba din sa inyo, itong person mo, binibigyan mo siya ng freedom. Hinahayaan mo siyang kasi merong mag-asawa na, saan ka na naman nagpunta? Yung ganyan-ganyan. Madakdak. Which is ikaw, tingin ko naman sa'yo, Aquarius, binibigyan mo siya ng laya. Hinahayaan mo siyang, hindi porket mag-asawa, magkarelasyon, palagi kayo magkadikit. So, hinahayaan mo siyang mag-isa. Kaya hinahayaan mo siyang spend niya yung time alone niya, binibigyan mo siya ng freedom, binibigyan mo siya ng kalayaan na makipagbarka-barkada, jamming-jamming. Yun ang nakakita ko. Kasi yung ibang mag-asawa, di ba, masyadong mahigpit. Nakikipag-banding lang sa barkada, nagagalit agad, nagdududa, nag-freak out. Parang, sino yung kausap mo sa phone? Bakit pinalitan mo yung ganyan-ganyan, bla 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 bla. Pero, kayong dalawa, nakikita ko ang trust nyo sa isa't isa. Single or not, naandun pa rin yung trust. Kahit na hindi kayo magkita, nandiligaw lang sa'yo, parang ilang days hindi nagparamdam, pero naandun pa rin yung trust. Hindi ka nag-iisip ng negatibo sa taong to. Baka hindi niya na ako nagustuhan, or baka meron ng ibang pinopormahan yun. No, hindi ka ganon, Aquarius. At ganon din ang person mo. Meron siyang expectation sa'yo na, which is tingin ko naman positive. Kasi nga maganda rin ang trato mo sa kanya, kaya sinusuklian niya lang yun. Ginagawa niya rin lang yun. Malamang wala kayong malay dyan. Kaya sinasabi ko kanina na baka yung iba sa inyo talaga mag-soulmate kayo, talagang match ang inyong energy. May hindi man kayong pagkakaintindihan, tingin ko naman kaya nyong solusyonan. Maging mag-away man kayo ng ilang araw, ilang linggo, dumaan, tingin ko naman maiisa ayos nyo pa rin. Lalo na kung mag-asawa kayo at may mga anak pa, tingin ko naman magagawa nyo ng paraan. Kasi willing din naman kayo willing kayong magkasundo. May time na tumataas ang ego ng isa, yung pride ng isa, di ba? Pareho kayo nagbubungguan. Yung iba hindi talaga nagkakasundo. Pero at the end of the day, parang naandun pa rin yung patawaran sa isa't isa. Parang nare-realize. Baka yung iba sa inyo talagang madasaling kayo. Parang, ganito, kailangan linggo, dito tayo magsisimba, ganyan. Meron kayong kinagawian na dapat gawin at yun ang nagiging solusyon na rin ng inyong away. Bali yung away nyo nawawala na lang, nagdi-disappear. Nakakalimutan nyo dahil sa kung anong okasyon ang meron or mga nakasanayan nyo, yung mga dapat na gawin nyo, obligasyon. Kaya yung iba, tingin ko, mag-away man kayo, hindi mauuwi sa hiwalayan or hindi mauuwi sa kung anumang sakitan, medyo tatagal yung iba sa inyo dahil nga ayaw magpatalo, na andun talaga, normal lang yun, lumabas yung pride, pero sa bandang huli, magkakasundo naman kayo. Magagawa nyo ng solusyon dahil nakikita ko yung iba sa inyo, willing kayong makipag-compromise, makipagbati, makipag-ayos. At malamang na may mga tao din na sumusuporta sa inyo. Tunay na nagmamahal, nagkikare sa inyong samahan. At higit sa lahat, nakikita ko rin na stable kayo sa pera kasi ang dami nyong nilalagay dito sa bangka. Tingin ko, meron talaga kayong income na
pwera pa sa income, meron kayo siguro savings na anytime pwede nyo namang mailalabas. Kaya hindi ko nakakita na para kayong gahol sa pera. Alam mo yon, yung parang kailangan, bawa YouTuber kayo, kailangan upload kayo ng video para kumita. No, tingin ko naman meron kayong savings. Pwera dito, parang hanggang dito pwedeng gamitin, pero ito hindi pwedeng ilabas, hindi pwedeng kumuha dito. Ito lang ang gagamitin. So tingin ko naman magaling kayong mag-budget, yung iba sa inyo, ano. Mukhang maganda ang ano mo. Mukhang maganda ang baraha mo. At saka pwera pa sa inyong dalawang magkarelasyon, nakikita ko rin kasi yung pagmamahal ng ibang tao sa inyo. Ano, na higit na importante rin kasi yun, ano. Just like ng parents niya, parents mo, mga kapatid nyo, nakikita ko naman na mayroong pagtatalo, pero ang nagpapatibay kasi sa inyo dito, pansamantala ha, sa ngayon na nakikita ko dito sa ating baraha dahil marami tayong material dito. So, nakikita ko, meron kayong stability sa pera. Halimbawa, yung kapatid mo walang pera, lalapit sa'yo. Ngayon, tingin ko, kaya mo namang pahiramin, kaya mo namang bigyan. Then, eto rin person mong to, kung ganun din ang sa family side niya, kaya niya ring abutan. So, tingin ko naman, hindi ka ganoon kadamot, Aquarius. Eto rin person mo, hindi rin ganoon. Dahil pareho nga kayo ng energy dito eh. So, nagkakaisa kayo. Yan na nakakita ko, ano? Kaya, nakakaiwas kayo sa away, sa pagtatalo, dahil kahit pa paano, stable naman ang inyong pera. Kayong dalawa, at yung mga family nyo rin, family niya, mga tao sa paligid nyo. Kasi, pumapasok ang pera eh. If ever na mawala yan, tingin ko naman, for the meantime, magagawa nyo ng paraan. Pero pag tumagal, nawala yung pera yan, hindi ko na alam kung mangyayari sa inyo. Pero, babalansehin nyo naman. Ayan. Aanahin nyo naman ang inyong sitwasyon, kung ano man yun, ano. Masasabi ko dito, everything is under your control. Ayan, binabalance mo. Balance ball. Nakita mo yan. Nakakita ko, meron kayo ditong masasabi kong magandang teamwork. Naandun kasi yung inyong self-acceptance. Kaya mo kasing i-express yung kung ano yung nararamdaman mo. Kaya naman, kung ano yung nararamdaman mo, good or bad, pinapakinggan nyo ng person mo. At every time na nagkakaroon kayo ng sakuna sa inyong samahan, palagi naman kayo nagkakaroon ng bagong pananaw. Yan ang nakakita ko. At kaya nyo yun. Nagagawa niya dahil nga malamang yung iba sa inyo, Aquarius, kung sino mang itong person mo, malamang na dahil sa soulmate mo siya. Kaya kahit na ilang beses kayong mag-away, hindi magkasundo. Alam mo, masasabi ko dito, baka itong person mo, galing pa ito sa past life mo. Maganda siguro, Akashic reading, o kaya past life regression. Mag-take ka. Storms, cleansing. Yes. Ano masasabi ko dito? Kasi, alam mo, Aquarius, hindi ko lang sure kung nasabi ko na to sa last reading ko. Naandito tayo sa ating mundong ito, para mag-evolve. Lahat ng experience natin, maging bad man or maging good experience ay experience. Pero kailangan dun kasi, yung mga experience natin, dahil nakapag negative, kailangan natin ayusin yun, kailangan meron tayong matutunan. Which is, sa tingin ko naman, kayo, ikaw at ang person mo, meron kayong ganong klaseng pag-uugali. Parang, kayo nasa high vibration kayo positive thinking. Parang, meron kayong pagsubok na mararanasan. Parang, mostly, ang Aquarius, sa'yo ko nakakita itong energy to
Parang kang si Julian Santos dito. para kang more on positive kang tao. Parang, okay, move on, move forward tayo. Hindi na tayo mag-aano dyan. Hindi na tayo magsasayang ng oras na sa ganyang problema lang. Mag-iisip tayo ng solusyon, gagawa natin ng paraan, then, doon tayo magpo-focus. Ganun ang ganun ang mindset mo. At the same time, eto ring person na to, nasa pareho kasi kayong page. Kaya, malamang, madali sa inyo, sa isa't isa, ang magbigay talaga, magdeklara ng kung ano man sitwasyon ng meron kayo, na solusyon na gagawin nyo. Yan ang nakakita ko, Kaya self-acceptance talaga ang meron kayo dito, Tsaka meron kayong talagang clear po yan. Isa pa, dito na. Confirmation lang. Hindi na mahulog. Tumalisik yung dalawang kuhanin. Patience. Parehong solitude, See? Talagang binibigyan mo talaga ng freedom ang person mo. Binibigyan mo siya ng time alone niya. Hindi mo siya tinatali, sinasakal. Ganon din siya. Bawa, sabihin mo, magpa-party kami ng mga friend ko. Okay, sige. Anong oras ka uwi? Ganun lang. Pero sabihin mong, wag, hindi pwede, ganyan. Blah, blah, blah. Yung paghihigpit, tingin ko pareho kayong wala nun. May trust naman kayo sa isa't isa. Siyempre, magtatanong pa rin. Pero, hindi ko nakakita dito sa inyo na maglolokohan kayo. Magdadayaan. Hindi ko nakakita yan. Mayroon tayong shadow dito. Kasi kung ano yung reflection mo, yun ang reflection niya. Kung ano yung reflection niya, yun ang reflection mo. Kaya kung may shadow siya, may shadow ka rin. Kung may light siya, may light ka rin. So pareho, mag-soulmate nga kayo nito. Which is meron kayong spiritual, emotional, mental, and physical connection. Bottom line, joy, happy. Pero dahil buhay pa kayo, hindi ibig sabihin na happy ending kayo. Siyempre, patuloy pa rin ang pagsubok sa inyo ng mundo. Okay? Meron pa rin kayong dapat na pag-awayan, hindi pagkakasundo. At lahat, if ever na may dumating na ganyan, nakakita ko na magagawa nyo ng solusyon. At if ever na magkahiwalay man kayo, magkakabalikan kayo. Futility and okay. Paano lumabas? Ganyan? Ganito? Ganyan? Worry. So, kung ano man ang mga pagsubok na darating sa inyo, malalampasan nyo to. Sa bawat sakuna na ma-encounter nyo. At saka isa pa, magiging good example kayo ng ibang tao dito. Maraming tao nakakakita sa inyo. Baka yung iba sa inyo, masasabi kong public figure ba kayo dito? Yung iba sa inyo. Kasi maganda ang enerhiya nyo. Malamang ito, nagtagpo kayo, then meron kayong soul mission. Pareho kayo. Intention. Okay. Pareho may itlog dito rin, Ayan, may itlog. Tapos ito rin may itlog. Tapos ito si Maleficent. So, meron kayo talagang, ang tawag dito, mission dito sa mundong ito. Nagtagpo kayo, ha. Talaga meron talagang tayong mission. Pero kayong dalawa, Aquarius, at ikaw Aquarius, at saka person mo, meron talaga kayong both na, kumbaga, pinagsama nyo yung itlog na yan, Sa ngayon, hindi pa yan nagiging kalapate or itlog pa lang yan. So, kailangan nyo siyang i-build. Ayan, building atoms. Atoms ay mga bilog-bilog din yan, di ba? So, kailangan nyo yung alagaan yung itlog na yan. Hindi ko masasabi kung yung itlog na yan, ibababasag at magiging kalapate
this lifetime. Baka sa next lifetime nyo pa, no? Hindi naman kasi ito personal reading, kaya pasensya na, ha? So, malamang na etong lifetime nyo, yan ang inyong mission, ano? Yung kung ano man ang meron kayong problema darating, kailangan yung malampasan, ma-overcome nyo yung mga pagsubok, sakuna, magkahiwalay man kayo, pagbabalikin kayo ng universe, ng tadhana. Maging kayo man o hindi, magsasama pa rin kayo kasi meron kayong something na may connection kayo. Maaring business, maaring mga bata, or kung ano man. Kaya if ever na magkaroon kayo ng separation, babalik at babalik. Hindi kayo totally makakat ang inyong connection. Okay? Baka pwede kayo maging business partner na lang kung wala na yung love sa isa't isa. Ano? Then, malalampasan nyo talaga kung ano man ang pagsubok na maaano nyo. Kahit maraming taong manira sa inyo, nakakita ko na maayos nyo naman. Ano? Kuha tayo ng para sa outcome. Mukhang magaganda kasi ang inyong mga baraha. Wini-wish ko na maganda sana ang inyong magiging outcome dito. Medyo akit ka lang ng konti. Akit ka lang. Tingnan natin kung ano magiging outcome niya dito. Kuha tayo ng isa dito. Then, hindi muna natin bubuksan na. Then, isa dito. Ito na lang. Ito ating psychic mediumship na baraha. Umatras na ako. Tiyang. Medyo baliktad. Ayusin na lang natin. Ito. Tiyang. Oh, solar plexus. Tiyang. Sunlight. Pareho. Diba? Yellow, orange. And then, power of prayer. Kayo ang mag-asawa or ikaw lang mismo na or pareho kayo. Hindi ko nakakitang sabay kayo nagdadasal. Baka iba sa inyo kung isa kayong pamilya, sabay-sabay kayo nagdadasal every Sunday, Wednesday, depende kung anong relihiyon nyo. Tingin ko naman nag-spend kayo ng time talaga sa pagdarasal. Kaya maganda siguro ang aura nyo, ano? Which is nandun kayo sa level na inaayos nyo ang inyong samahan, ang inyong sariling enerhiya. Yan ang nakakita ko. Kaya masasabi ko dito sa ating tatlong baraha, which is kailangan pa natin na iba pa nating baraha, no? Bababa ko lang siya and then para makita ko rin yung iba pa. Kaya masasabi ko dito kasi meron tayong oceans, di ba? Na bravery ang nakalagay. Makikita nyo dito, ayan o, oceans and bravery. Okay? And then ito sa ating mga baraha pa, no? Cleansing, patience, and then light, solar plexus, shadow, tas dalawang solitude, intention. So masasabi ko dito, ang pinakamaganda nyong enerhiya na masasabi ko, which is positive talaga, ano? Sun, at meron tayong solar plexus na chakra. Nililet go nyo yung mga past issue. Alam mo yun? Let's say, ikaw, Aquarius, etong person mo, nakita mo yung dati niyang ex, may naririnig kang yung mga dati niyang chismis sa kanya, na, ay, Aquarius, yung person mo, blah, 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 blah. No, hindi ikaw yung type na Aquarius na ginagawa mo ng issue yung mga ganong past. No. Sa tingin ko, nilet go mo yan. Kasi bakit? Focus ka lang sa inyong future. Future nyong dalawa, sa sarili mong future, or kung meron kang anak, yung anak mo na lang ang doon ka nila nagfo-focus. Yun ang nakakita ko. At masasabi ko rin na baka yung iba sa inyo, wala siguro kayong anak, ano? Yung iba sa inyo, hindi kayo nagkaanak kasi meron pang itlog, ano? Hindi kayo nagkaanak, or meron siguro kayong inampon na bata, or maaaring isa sa inyo, single parent, ano? At inako. Dito ko kasi nakakita yung itlog na inako.
So, maaring ikaw Aquarius ang umako or yung person mo inako yung anak. Or kung hindi anak, katulad ng sabi ko kanina, nag-ampon kayo. Kung ano man yan, meron kayong itlog na inalagaan. Maaring itong itlog na to is either business or kayo na bahala mag-adjust. Wala na pumapasok sa isip ko. Ngayon, ang nakakita ko dito, alam mo, sa lawak ng nasa galaxy galaxy or sa ambang napakalawak, 'di ba? Ito lang ang picture, pero kung titingnan mo malawak pa yan, nandito pa siguro. So, ang validation ko dito, ikaw Aquarius at ang person mo, or maaaring ikaw lang Aquarius, tapos sumusunod lang sa'yo ang person mo, or pwede rin vice versa. Kung ano man yan, nakakita ko na ikaw ang may malawak na puso, magandang puso. Kahit na may ibang taong nayayabangan sa'yo, ay, mayabang yung si Aquarius, mayabang yung person ni Aquarius, ganyan. No, hindi. Ikaw ang taong mapagkumbaba, hindi ka matapobre, maaring ikaw or kayong dalawa ng person mo, hindi kayo ganon. Kambawa, naglalakad kayo sa karsada, may pulubi. Kayo yung tipo ng tao na magbibigay talaga ng parang abuloy or hindi man pulubi ang nyo sa taong nangangailangan, magbibigay kayo ng tulong, konsuelo. At kung ano man yung mga negatibong darating sa inyo, tingin ko naman malalabanan nyo. Or if ever na may lumait sa mga bata na, let's say, ampun lang ni Aquarius yan, ganyan, tingin ko naman ipaglalaban nyo. Hindi nyo sila pababayaan. Kasi kayo ay, ikaw at ang person mo, or maaring ikaw lang, Aquarius, kung single ka, masasabi ko na ikaw yung tipo ng tao talaga na meron kang takot sa Diyos. Kaya tingin ko mapagdasal kang tao. Baka palasimba ka or meron kang relihiyon na doon ka, hindi ko alam, baka Bible study, kaya maganda talaga ang iyong aura, Aquarius, at meron kang magandang puso. Siguro yung iba sa inyo, kaya nyo nakikip yung magandang samahan nyo ng person mo, baka nagtitake kayo ng family therapy. Dahil nga sabi ko kanina, meron kayong kakayanan, maaring family therapy, family counseling, at may mga taong nagbibigay din sa inyo kasi ng advice. Maaring yung ibang sa inyo, pamilya nyo, or mga close friend mo, and kaya mong i-balance yun. Kaya mong alamin kung ano ba ang dapat na yung mga binibigay nila sa yung advice. Alam mo na mayroong mga ganyang klaseng option. Kaya mong alamin sa sarili mo kung ano sa mga advice na yun ang pwede mong i-apply sa iyong sarili. Ikaw yung ganong klaseng Aquarius. Kumbaga masasabi ko, ikaw ang Aquarius na matino ang takbo ng utak mo. Kaya mong buhayin ang sarili mo, kaya mong buhayin kung sino man ang dapat na buhayin mo. Meron kang ganong klaseng kakayahan, Aquarius. Napakaganda ng enerhiya mo. Thank you, Aquarius. Thank you. So, Aquarius, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong mga sinend na question. At maraming salamat po sa nag-request ng personal reading, Akashic reading. At maraming salamat din po sa mga regalo, sa donation. Naku, dami kong gusto pasalamat sa inyo. Sa paulit-ulit na tumatangkilik sa aking serbisyo. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. So Aquarius, hanggang dito na lang ha. At sa mga crosswatcher, maraming salamat po at naligaw kayo sa mga bago ko pang subscriber. Maraming salamat. Namaste po. Bye-bye.